Hi guys, good morning. The time now here is 12:20 ng tanghali. So, kasi may nag-message guys na bakit di ko daw gawan ng video yung mga tanong sa embassy. So, ito. Matagal ko na tong sinulat sa notebook ko nung after pa lang ng interview ko kasi ayong kalimutan. Ngayon ko lang, kanina ko lang kinalkal umaga. Kasi busy. So, eto guys, yung mga tanong kasi sa embassy is base sa experience ko is napakadami talagang tanong sa akin. Pero yung iba kasi napapanood ko, before ako kasi nagkaroon ng interview sa embassy, nanonood na ako ng about sa mga interview sa embassy kung ano-ano. Sila, sa base sa napanood ko sa kanila, 3, 4, 5 na question lang, nalalaman na nilang approve sila. Para sa akin, sa experience ko, ang na-experience ko kasi mahigit 15 na tanong, ganun, or mga 20. Kaya ini-expect ko hindi na ako ma-approve. Pero hindi naman ako kasi naka-ready naman ako ma-approve ko hindi, ganun. Tapos yun guys, may mga tanong din na kailangan i-explain, pero most of the time yes or no lang yung dapat mong isagot, kasi hindi mo na kailangan mag-explain, ganun. Pero dito sa aking experience, meron tanong na kailangan kong i-explain kung bakit. Tapos ayun guys, kasi pag lagi mo i-explain, baka doon ka pa ma-deny. Tapos be honest guys, kung ano lang yung totoo, yun yung dapat sasabihin mo. Hindi ka pwede ano bang tawag doon, magdahilan-dahilan, kasi malalaman nila yun, kasi titingnan kanila. Tsaka advice ko lang guys, dapat kung ini-interview kayo, titingin kayo sa mata, kasi doon nila nalalaman kung nagsisinungaling ka, ganyan. Tapos yun, nung nasa loob ako ng embassy guys, kinakabahan ako nung una, pero nung nandun na ako sa loob, nililibang ko yung sarili ko. Hindi ko pinupokus doon kung anong interview, hindi ako nag-practice guys, wala akong pinractice na about sa interview, kasi hindi mo naman kailangan i-practice yun, kasi hindi mo alam kung ano yung mga itatanong sa'yo. Tas sa akin lang guys, yun lang yung sa akin na experience ko. Tapos ang swerte ko na lang kasi ang natapat sa akin na consul is hindi Amerikano, kasi kung Amerikano minsan islang sila magsalita, hindi mo maiintindihan. Tapos nung nandun ako sa loob ng embassy, ang tanging dinadasal ko lang, sabi ko sana yung matapat sa akin hindi Amerikano, kasi baka hindi ko maintindihan. Tapos sana, isa din sa dinadasal ko, wag ako kabahan sa interview ko mismo. Kasi baka ma-mental block ako, wala akong maintindihan. Yun, swinerte ako kasi yung hindi Amerikano, baka Japanese yun or Korean, ganun, kasi clear siya mag-English. Yung mga tanong niya parang, alam mo yung Pilipino guys, pag nag-English, di ba, mas clear, naiintindihan natin, madaling intindihin pag Pilipino ang nag-English, pag katulad natin, ganun. Kasi basta ganun lang, basta pag Pilipino, para sa akin pag Pilipino ang nag-English, madali ko maintindihan. Tapos yun guys, tapos ang dami na tanong sa akin. Tapos ito yung mga natanong sa akin guys na na sinulat ko. About sa akin guys, ang mga inatanong ano pangalan ko, anong edad ko, kung ano bang status ko. Sabi ko widow, ilan ang anak ko, ganon. Tapos kailan namatay asawa ko, anong taon, ganon. Tapos anong trabaho ko, mga ganon yung mga tanong guys. Tapos alam nyo na yung mga isasagot nyo doon guys, kasi syempre sarili nyo yun, kilala nyo yung sarili nyo, diba? Tapos magbabiyahe ba ako papuntang ibang bansa na kasama ko yung mga anak ko? Sabi ko hindi, ako lang.
pero susunduin ako ng fiancé ko, ganun. Tapos saan ko nakilala yung fiancé ko? Siyempre alam nyo kung saan nyo nakilala yung fiancé nyo, ganun. Kung sa internet o kung may nagrito sa inyo, ganun. So kayo na nakakaalam doon, alam nyo na yun, 'di ba? Tapos kailan kami unang nagkita, tapos kailan kami huling nagkita, mga ganun, anong taon, anong month, itatanong yan guys. Tapos sasabihin nyo lang yung month, wala nang explanation. Tapos ilang taon na ba yung relasyon nyo, ganun, itatanong tinanong sa akin kasi yun guys, sa iba iwan ko kung tinatanong yun. Tapos nagpapadala ba siya ng pera sa'yo tuwing buwan? Sabi ko oo. Magkano, ganun. Tapos sinabi ko kung magkano yung halaga, ganyan. Tapos may tinanong kasi siya sa akin guys na kailangan ko i-explain. Ito yung tanong niya sa akin, bakit ka late registered? So in-explain ko doon, sabi ko kasi syempre English guys ha, pero tinataghalog ko lang para hindi ako mahirapan. Syempre sabi ko, kasi yung mga magulang ko hindi naman nila pinarehistro yung birth certificate ko, kaya nung 25 years old ako na yung nagpa-registered ng ng birth certificate ko. Tapos yun guys, parang doon yata natapos yung tanong niya about sa sarili ko. Tapos ang sinunod niyang tinanong guys is, sino ang petitioner ko, anong relasyon ko sa petitioner ko, tapos anong status ng petitioner ko, tapos kailan namatay yung, syempre kasi nasagot ko na anong status, sabi ko widow. Syempre pag widow, tatanong na yung about sa asawa, kailan namatay yung asawa niya, anong month, anong date. Tapos ito guys, kasi hindi ko naalala yung date ng kung kailan namatay asawa niya, sabi ko hindi ko naalala yung date, ang natandaan ko lang yung taon tsaka yung buwan, ganun. Pero inaccept naman yun. Tapos ilang taon na kami magkarelasyon, syempre kayo alam nyo na yun, hindi nyo na kailangan basta ikaw na nakakaalam nun, diba? Tapos ayun lang siguro guys yung mga natanong sa akin, kasi yun lang yung mga naisulat ko dito. Tapos ang huli ng sinabi guys, umalis siya sa akin guys, siguro mga naglakad siya doon, may kinausap siyang 2 tao. Tapos yun, sabi niya, sige babalikan kita, wait lang, sabi niya. Tapos naghintay ako doon guys, siguro mga saglit lang naman, parang mayroon lang siya siguro mga tinanong, ganun, clear. Tapos pagbalik niya guys, ang sinabi niya, okay, your visa is approved, you need to wait 2 weeks bago mo ma-receive ang visa mo, sabi niya, ganun. Congratulations, ganun. So yun lang guys. Tapos na ako, na hindi ko alam kung masaya ako guys, kaso parang hindi ko in-expect na ma-approve ako kasi 'di ba, ang daming follow up question sa akin. Karamihan kasi sa napapanood ko sa YouTube, hindi naman madami yung tanong sa kanila. Sabi ko, bakit sa akin napakadaming tanong yata. Tapos yun na guys, yun lang yung last question niya. Tapos after nun, yun na, sabi ko thank you so much sir, ganun. Tapos yun lang guys, yun lang yung mga tanong sa akin, para aware lang kayo na minsan pala maraming question, maraming follow up question. So yun guys lang, see you my next video. Tapos kaya ako nandito guys sa kotse, sabi ko sa asawa ko, hindi ako bababa. Natatamad ako bumaba. Andun siya sa sa T-Mobile, may kukunin siyang modem ng wifi. So yun lang guys, salamat and thank you for watching. Bye.